Good morning guys, ito yung compound kung saan kami nakatira. May ilog po siya dito, so papuntang lake po yan. Tinatrabaho po kasi siya sa time na to, kaya ayun, yung mga lamang ilog, mga isda, mga ahas na bulabog. So hindi ka naman siya sinisi sa time na nangyari sa akin. 4 years na kami dito natira sa compound na to. Yun lang din yung time na dinalaw ako ng ahas, so buntis pa ako na ito. Natulog ako sa papag namin, sa kwarto, sa habang nakabukas po yung pinto. So namalayan ko na lang po sa may tiyan ko talaga guys. Mahati na yung katawan ng ahas sa tiyan ko, hakbang na talaga sa kalahati na lang. So naramdaman ko bakit may parang sumikip, malamig na iwan. So pinapa ko lang na hindi ko minulat yung mata ko kasi kala ko kumot lang or belt, ganyan. So yun, nung natingnan ko po, nung nakapako na po siya, nahawakan ko siya na kung talaga na feel ko yung lamig. So bigla ko siyang tinasik patakon, tapos yung buntis guys, nabigla na lang po bumangon na hindi alam kung paano namin. Nahihirapan na nga ako bumangon that time kasi po 8 months na po ang tiyan ko, So ayun, so dumiretso muna ako sa CR. Hindi ko muna tinignan kung ano yung bagay na yun. So nung time na yun, natinignan ko na talaga siya guys. Kahit saan sulok sa bahay, wala akong makita, So wala lang ako, tinext ko lang yung husband ko na ganito, may nakita akong something kakaiba, naramdaman sa tiyan ko na ganito. Nung pagkapa ko, malamig talaga na ewan. So hanggang may kumaluskos sa may pinggana namin. So kala ko wala lang, So tininin ko guys, talagang nakakagilabot, talagang totoo yung nasa isip ko talaga. Na talaga, so doon siya yung ulo niya nakataas kasi gusto niya siguro umakyat o something na siyang makyatan doon. So yun, nasa may lababo pala siya. So after nagtawag pa ako sa bayaw ko, yung bayaw ko hindi din pala marunong ng ahahasan na. So kasing laki po siya ng hose, mga 1.5 inch yung kalaki na. So or 1.5 inch taba na talaga siya guys, as in dalawang daliri mo na siya na ipagtabi mo, ganun na po siya kalaki. Ang haba po, wala na po akong picture kasi hindi ko po kaya talaga. Nakita ko na, tapos hindi kinaya ng bayaw ko, kumuha pa ako ng kapitbahay ko na dito din gumagawa sa construction na to. So nagpahirap na po ako, 3 na sila hanggang nakuha po nila. Medyo hindi po madali yun kasi kala nila maliit lang, pero napakahaba na po niya guys, grabe. So ayun, so nakuha nila, tumalikod din, tumingin pa ako, tsaka tumalikod agad kasi parang yung tiyan ko gustong tumalong, bumaba. So ayun, so kailangan ko ikalma yung sarili ko sa nangyari. Hanggang ngayon guys, nakaanak na ako, nakaanak na ako. Hindi ko pa rin mawari tuwing meron pong madampi sa tiyan ko, kaiba o gumagapang o naman. Talagang andun na po yung takot ko, nangamba na lagi na po akong nag-ano sa bahay, na mag-isa, takot na, gusto kong nakasara lagi yung pinto, kasi andun po yung talagang trauma ko kasi sa lahat ng tanang buhay ko, yun po yung pieces na nangyari sa akin. Oo, may istorya na maliit pa ako, meron laging baby pa ako, may nakapulupot dyan, nakatabi sa akin na ahas.
Sabi ganyan, pero imposible kasi po kung sa probinsya lang po yun, nasa Manila ako. Talagang siguro nabulabog po doon dahil nga sa dito sa ganyang construction site. So nakakaba kasi buti hindi po ako nakagatlang na buntis po ako at may baby pa sa loob. So thanks God talaga dahil hindi nangyari ang kapahamakan. Lagi talaga yung may anghel. So dito lang po magtatapos ang video ko. Maraming salamat po sa panonood at pagkikinig. Maraming salamat. God bless.